thank God this morning sa kanyang wonderful presence. So, let us start again, or let us continue ang ating pong series of lessons natin pinag-aaralan about salvation. Ating pong pinag-usapan sa 3 linggo na ang pagsapa tungkol sa kaligtasan. At nawa po sa punto ito ay maliwanag na sa atin kung ano ang ibig sabihin ng salitang kaligtasan. Ating pong ibinigay ang kahulugan nito. Una, ang ating tradisyonal na kaalaman or traditional understanding sa salitang salvation. The goal of salvation, ang ating nakagisnan na kahulugan ng salitang ito, is to make our eternal residence, na tayo ay maniran na walang hanggan sa kalangitan. Ito madalas nating nadidinig kapag ang isang tao ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kagad ang pumapasok sa ating kaisipan na tayo ay maniniran na walang hanggan doon sa espiritual na paraiso. Ito po ang ating nakagisnan na pagkaunawa. Subalit ang scriptural understanding talaga ang salitang kaligtasan, ang pagkaunawa po base sa liwanag ng kasulatan. Ang kaligtasan ay programa ng ating katubusan. Ito nagpasimula nung tayo ay nakapisan kay Satanas at nakikita ang bakas at wangis ni Satanas sa ating mga kaisipan, salita at mga gawa. At ang programa ng katubusan, ito ay makukumpleto kapag hindi na nayayanig ang ating pakikipisan sa Amang Diyos sa pamagitan ni Jesus. At ating ipinapahayag sa ating mga kahisipan, salita at mga asal ang wangis at larawan ng Mesiyas. Kaya mahalaga bilang mga Kristiyano, gaya ng paulit-ulit na ating sinasabi, kailangan tayong makipag-cooperate, makipag-isa sa banal na Espiritu habang tayo ay kanyang dinadala patungo sa ating Panginoong Jesucristo. At ating pinapag-aralan, there are 4 types na pwede natin biyakin ito ng 7 steps ng ating kaligtasan. Ang mga kabang na ito ay tinutulungan tayong maunawan ang progreso o pagsulong natin mula kay Satanas tungo sa Diyos. Kung inyo po sana napansin, ang ating mga pinag-aaralan ngayon, ang mga furnishings of the Tabernacle of Congregation, ang mga kagamitan sa loob ng kapisanan o tabernakulo ng kapisanan na ipinakita ng Diyos kay Moises na kanya namang ginawa sa ilang. At ang mga kagamitan nito ay naglalarawan, okay? Kung ang ating progreso, ang ating pagsulong sa ating buhay espiritual. Yung kaninang umaga sa Sunday School, itinuro po sa atin yung, gaya ng aking nasabi, these are the 4 types ng ating pagtubos ng Diyos sa ating mga buhay. Nabanggit kaninang umaga o binuksan ang pag-aaral patungkol sa kapistahan ng mga Hudyo, the feast of the Lord. And there are 7 feasts of the Lord. At ang mga 7 hakbang nito, ng kapistahan nito, ay naglalarawan din sa ating pagtubos at paglago mula kay Satanas tungo sa ating Panginoong Jesucristo. So the work of moving us from Satan to God begins at the moment we receive Jesus. Sa pasimula natin tanggapin si Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya, ako po'y magbibigay ng daan sa susunod na sa Sunday, hindi na po ako magtuturo about the feast or ng ating pinag-aaralan, the 7 furnishings of the Tabernacle of Congregation. Kasi po magkakaroon po ng redundance. Ang paulit-ulit na lamang ang ating pag-aaralan sapagat ituturo sa Sunday School at ituturo ko, kaya magkakaroon po ng redundance. Kaya ang aking pong payo, kayo po'y maagang dumalo sa ating pag-aaral para inyo pong ma-follow up ang inyo pong progreso mula sa paglipat ng Diyos sa ating mga buhay sa kapangyarihan ng Satanas tungo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang aking pong payo, sa next Sunday, sana po maaga kayo para po kayo ay makapag-follow up, makapagpatuloy sa ating pag-aaral sapagkat ako'y magbubukas ng panibagong paksa para pa wag na magkaroon ng redundance ang ating pag-aaral. So, ang unang kagamitan na ating pong nasumpungan sa Tabernacle of Congregation
Brother Raul, can you show the transparency? Ay ang altar of burnt offering. Bear with us. Kayo po namin nakasama sa unang pagkakataon. Ang unang kagamitan na masusumpungan ng isang Hudyong mananampalataya, ito po ay nakalagay bago ang pintuan ng tolda ng tabernakulo. Okay. This is what we call the altar of burnt offerings. Ito po ang kagamitan na unang masusupungan ng mga Hudyo. Okay? Dito po ang altar na kung saan po sinusunog ang mga handog. Can you show the top view? Ang kabuuan para... Ayan. Ito po ang top view ng Tabernacle of Congregation. At alam natin ito po ay binubuo ng outer court, the holy place, and the most holy place. Pagpasok po ng isang Hudyo na mananambahan, ang unang kanyang masusupungan na kagamitan, gaya ng ating pag-aaral, ay ang altar of burnt offerings. Ito ay kumakatawan sa, okay, let me ask you today, ano po ang sinisimbolo nito? What does altar of burnt offering typifies sa ating purpose of our redemption? Ano po? The cross, isn't it? God only meets men on the cross. Tanging makikipagtagpo ang Diyos, hindi sa ating mabubuting gawa, kundi sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong unang masusumpungan. Kaya it typifies the cross, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawang kagamitan na masusumpungan sa ating pagsulong pagkatapos natin tumanggap kay Jesucristo ay ang laver, ang palangganang hugasan. What does laver typifies? Ano po ang sinisimbolo nito sa ating buhay spiritual sa kasalukuyan? Pagkatapos na tayo tumanggap kay Jesucristo, hindi yun ang katapusan, kundi tayo ay nagpapatuloy na lumalakad. Kaya ang mga 7 kagamitan nito ay naglalarawan sa progreso ng ating pagsulong mula kay Satanas tungo sa ating Panginoong Jesucristo. At kung si Kristo ay nahubog sa atin, ang kanyang asal, ang kanyang wangis, at tayo nagkipag-isa sa kanya, wala nang problema ang kalangitan, okay? Wala nang problema ang parahiso. Sapagkat kailanman hindi susubo ng Diyos sa impyerno ang isang matuwid na tao at siya pa ay lumagos ng wangis ni Kristo. So, ang laver ay kumakatawan sa isang Kristiyano na siya ay, nagpapalinis. Sapagkat po ang laver, ang hugasan na yan, ang sinisimbolo nito kapag ang saserdote, pagkatapos yung gumawa, imagine, dito ang saserdote, mga Levita, pinapatay yung lahat ng mga hayop. Madudumihin sila sa ilalim ng init ng araw for the whole day. Thousands of animals were being sacrificed. So, pagpasok nila dito sa toldang ito, na kumakatawan sa presensya ng Panginoon, they have to be cleansed. Okay? Kaya, ang ating din buhay spiritual, sa ating pong pagtak sa buhay na ito, inaasahan ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na tayo po ay lumakad sa kalinisan at kabanalan. Amen? Ito po ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Kaya sa pamagitan ng Kanyang salita na naghuhugas, tayo po ay nahuhugasan sa dumi ng sanglibutan. Okay, ang pangatlong kagamitan na ating pag-aaralan ngayong umaga, pagpasok ng saserdote dito sa 10th Tabernacle, ang unang kagamitan na kanyang masusumpungan, ang unang ating pag-aaralan ay ang on the north side, pagpasok ng saserdote, on his right hand ay ang table of showbread. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga, ang mesa ng tinapay na handog. Ito po ang pangatlong kagamitan na ating masusumpungan sa loob ng banal na lugar. Can you show the top view? Okay, this is the table of showbread. Yan, the table of showbread. Okay, iwanan natin dyan. Now, let us start. Let's open our Bible in Exodus. Siguro pa tayo may Brother Raul. Chapter 25, verse 23.
Exodus chapter 25, verse 23. Okay, bilisin po natin para tayo ay may matalakay ngayong umaga. Exodus 25, verse 23. Okay, let us read. Gagawa ka ng isang mesang akasya na 36 na pulgada ang haba. Sino po nagsasalita sa puntong ito? Si Yahweh ang Diyos kay Moses. Nagbibiling siya kung ano ang magiging sukat at laki ng mesa ng tinapay na handog sa Diyos. 18 ang luwang at 27 ang taas. Takpan mo ng ginto ang ibabaw dito at paligiran mo ng moldurang ginto. Okay. Ang mesa ng tinapay na handog, ito po ay nakalagay sa banal na lugar. Gaya pa ng ating nakita. Ang mesa ng tinapay na ito ay nakalagay sa banal na lugar, sa holy place on the north side. Sa kanang bahagi ng saserdote sa kanyang pagpasok sa tabernakulo. Ito yari mula sa matigas na kahoy ng akasya na ginamit halos sa buong tabernakulo. At ang kahoy na ito ay binalot ng refined gold. Ang kahoy na ito, isang mga dalisay na ginto. Ang lamesa, gaya po ng ating binasa, ito po ay 3 pie ang haba, 1.5 pie ang luwang nito, 2 pie at 3 pulgada ang taas. Sa Leviticus chapter 24, lundag po tayo kagad, Leviticus chapter 24, verse 5 and 6, ganito po ang binabanggit sa lamesang ito. Magluluto kayo ng 12 tinapay, 4 na litrong kalahating mainam na harina ang gagamitin sa bawat isa. Ang mga ito ay hanay ng tig-6 sa ibabaw ng mesang ito o mesang ginto. Bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na kamanyang na pagkatapos ay susunugin bilang alaala kay Yahweh. Kaya ating pong masusumpungan, sinasabi, thou shalt set them in 2 rows. Ang bawat tinapay ay meron pong timbang na 13 1/2, 13 at kalahating libra of fine flour. Imagine po, mainim na harina ang gagamitin, 13 1/2 pounds ang bigat po ng bawat tinapay. Sa tuwing araw po ng pamamahinga, mainit na mga tinapay ang inilalagay sa mesa. Ang mga ito ay iahanay ang mga ito na tig-6 sa ibabaw ng mesang ginto. At yung po mga tinapay na papalitan ay kakainin po ng mga saserdote doon sa dakong banal sapagkat yun ay pinalaga kay Yahweh. Hindi po nakukuha ang description ng kung paano ito kakainin at paano ito ay ilalagay ang mga tinapay nito sa mesang ginto. Kapag po ang drink offering o yung inuming na handog ay bubuhos ng saserdote para sa buong bayan ng Israel, sa panahon po ng Levitical Convocation na sinasabi, tulad po ng new moons o bagong mga buwan, at sa tuwing pong umaga at gabi, paghahandog ng araw-araw na kordero, the wine was poured out in the holy place, evidently po on the floor of the tabernacle, close to the table of showbread. Kaya po kung ang wine offerings po ay binubuhos ito. Araw-araw, pagbukas ng umaga at pagsara sa gabi, kasabay po nito ang paghahandog sa kordero. Okay. Sa puntong pong ito, nasa atin ang tinapay at ang alak kumakatawan sa ating communion service. Okay? Nasa atin ang tinapay, ang alak kumakatawan sa ating communion service, the body and blood of the Lord Jesus. Habang po ang kordero ay sinusunog sa altar, kung saan po sinusunog ang mga handog sa tuwing pagbukas at pagsara ng bawat araw, ang alak naman ay binubuhos doon sa banal na lugar, sa sahig po ng banal na lugar ng saserdote. Kaya ito po ay magkasabay. Sinusunog ang kordero, habang sinusunog ang kordero, yun naman wine offerings. Yung pong alak na ito ay binubuhos naman sa sahig ng banal na lugar, magkasabay.
pagbukas at pagsara ng bawat araw. Kaya sa puntong ito, ating bang nakikita ang kalbaryo sa seremonyang ito na ginagawa ng mga saserdote. The table of showbread, okay, represents, listen, ang lamesa ng tinapay nito na handog sa Diyos, kumakatawan kay Hesus Kristo. Siya ang buhay na salita ng Diyos. Amen? The living Word of God. Kaya kanyang itong ipinahayag sa John chapter 6, open your Bible, John chapter 6, verse 51. John chapter 6, verse 51. Kanya po sinabi, I am the living bread which came down from heaven. Verse 51, ganito po ang kanyang sinasabi. Ako ang tinapay o pagkain nagbibigay, buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Ang tanong nila, kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kaya mismo ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, I am the living bread. Kaya, He is the living Word of God. Christ, the living bread. Si Kristo ang buhay na tinapay. Ang tinapay na mula sa Diyos na kailangan kainin. Okay? Kailangan kainin para tayo ay mabuhay. Yung pong bagong buhay na nasa loob natin, kapag si Kristo ay ating tinanggap, ito po ay tuloy-tuloy nating dapat na in-nourish. Kailangan natin tuloy-tuloy na pakainin sa pamagitan po ng ating patuloy na pag-contact, patuloy na ating paglapit, pagtanggap sa buhay na tinapay. Ano pong ibig sabihin ni Jesus nung po kanya sabihin na nakatala po sa John chapter 6 natin binasa, how do we eat Messiah? Paano natin kakainin ang Mesiyas? Sinasabi niya, kung hindi niyo kakainin ang aking laman at iinumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Na siya ba ay literal na ating kakainin ang kanyang laman at iinumin ang kanyang dugo? How do we eat Messiah? Paano natin kakainin ang Mesiyas? First of all, una po sa lahat, we must realize that Messiah Jesus is alive today, right now. Okay? Ang Mesiyas, sa kasalukuyan, siya ay buhay. Sa kasalukuyan, is the divine nature, the substance of the Godhead. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang banal na likas. Siya ang laman ng Diyos. We cannot see the Father because He is a Spirit. We cannot see the Holy Spirit. Siya pagkat siya ay Espiritu. But the Lord Jesus, siya ang Diyos na nagkatawang tao. He has a substance. Kaya ang kanyang substance, kanyang laman ay banal. Kaya kainin ng Mesiyas, ang ibig sabihin po nito ay kainin ang buhay, ang banal na likas. Eating Messiah means eating Messiah. Eating Messiah means eating Messiah. Kainin ng Mesiyas, ang ibig sabihin, kainin natin siya. Kainin ng Mesiyas ay kumain spiritually, okay? Kainin ng Mesiyas ay kumain na spiritually ng buhay na salita ng Diyos. Hindi po naunawan, ang kainin ng Mesiyas ay kumain na spiritually sa buhay na salita ng Diyos. Ito po ay spiritual process. Ito po ay tuloy-tuloy na pakikitungo ng Diyos sa atin na tayo po ay matutong kumain ng spiritual na pagkain. Ito po ay kakaiba mula doon sa mental process para po tayo makatamo ng kaalaman mula po sa pagbabasa ng mga salita ng mga aklat. Ito po ay kakaiba sa mental process na kinakain natin mga kaalaman. But the spiritual process, ito po ay kakaiba. Messiah, ang ating Panginoong Jesucristo,
the incorruptible seed that is within us, ang binhi, ang buto, na hindi nabubulok, nasa inyo kapag si Kristo ay ating tinanggap, must be renewed continually. Okay? Ito po kailangan tuloy-tuloy na ating pong pinasasariwa o dinidilig sa pamagitan ng ating pong sa pag-contact natin sa external Messiah. Okay? Yung pong incorruptible seed, ito po kailangan natin na tuloy-tuloy na palaguin at dinidilig sa pamagitan po ng paglapit natin, pagtanggap kay Yesu Kristo na siya po ngayon. Where is Jesus now? At the right hand of God. Sa kanan kami ng Diyos. At sometimes, alam po ninyo, dumarating ang Mesias sa atin sa pamagitan ng ating pagbabasa ng kasulatan. So, Jesus comes to us. He feeds us with His flesh and blood sa pamagitan po minsan, sa pamagitan po ng pagbabasa ng kasulatan. Hindi ba? Ako po nararanasan ko to. Kaya mungkay po ng ating punong pastore, huwag kayong kakain ng anumang bagay sa umaga unless you have fed your soul. Hanggang hindi mo kinain at dumating si Kristo, pinakain ng kanyang laman sa atin, ang ating kaluluwa. Okay? This is a good discipline. Huwag kayong titikim na anuman hanggang you have fed your soul. Hanggang matuto ka. Kapag nadinig mo ang iyong tiyan, naramdaman mo ang gutom, kailangan mo nang pakainin mo ang iyong kaluluwa. Amen? So, siya minsan dumarating sa pamagitan po ng pagbasa ng kasulatan. Minsan, siya po ay dumarating habang tayo po ay nasa supplication. Sa ating po pagsamo sa Diyos, kung tayo meron panalangin. So God sometimes uses tribulation, circumstances in our lives, so that tribulation, what's the purpose of tribulation? God is drawing us closer to Himself. Hindi ba? Ang mga kapigatihan na yan ay, ang dahilan ng Diyos ay tayo ay nilalapit niya sa Kanya. So we humble ourselves before God. When we humble ourselves before God, He comes to us. Tayo nagsusumamo sa ating mga personal na pangangailangan, kagalingan, mga pinansyal na mga pangangailangan. So He comes to us sa ating po pagsamo and sometimes during worship, sa ating pagsamba. Yes, nasabi ko marami sa atin, mga kabataan, I don't want anybody gathering inside that room. I want, when we start worshiping the Lord, all of us will participate. All of us na po nandito, we will be fed at inaasahan natin, ang Diyos ay dating sa atin. He dwells on the praises of His people. Siya po ninanahan sa pagpupuri ng kanyang mga anak. So when we worship Him, center your mind on Him. Amen? At sinasabi ng Biblia, if we center our mind on Him, He will come to us. Silalapit sa atin. He will give us His perfect peace, which passeth all understanding. At alam niyo po, sa amin pong karanasan ko sa ating buhay Kristiyano, I see people delivered from vices. Sila'y nagiging malaya sa mga bumibiyag sa kanila. Sometimes I can hear demons shouting. During worship, sabagat ang mga taong inahalin ng mga demonyo, they are being delivered. They can extend the presence of God while the people of God are worshiping. Sabagat kakaiba when we worship God, it pleases God. And I've seen people being healed. Kahit na hindi lang sa dinadalangin, they are being healed of the power of God through worship. Amen? Kaya, ito mong ginagawa ng Diyos. Alam niyo po, ang mga mensahe ng mga awit natin, it melts our hearts sometimes. So, kapag pasok natin sa ating buhay Kristiyano, sa maraming mga araw tayo ay nasa sanglibutan na babad sa iba't ibang mga pangyayari. When we worship God in spirit and in truth, alam niyo mangyayari, it melts our hearts. Ito po nangyayari sa akin habang nakikita ko na we're singing the lyrics of the words, in Christ alone, the union of our hearts. Ako po ay minsan naging matigas ang yung puso dahil merong pang gumawa sa ng matakit, merong gumawa ng ganito. Pero habang nadidinig mo ang kahabagan, alaman na mensahe ng mga awit ay puno ng pag-ibig, ay tinutunaw ng Espiritu ang iyong puso. Then the Spirit just flows, they just drop on our eyes. Kaya, ako po nagtataka, kapag kayo nag-worship, you don't feel something's wrong in your heart. If you cannot worship God with all your heart, something is wrong.
Alam niyo po, sa paggamit lang natin, isunawin na ang ating mga puso. And sometimes I will look on the children, sila po nakataas ng kanilang kamay. Their faces are shining and glowing of the glory of God. Their eyes are so closed, just worshiping God in their own little world. Alam niyo po, just tumutulong na lamang ang luha sa ating puso. Habang sila nagtatamburin, they're worshiping God. Something nangyayari po sa ating puso. Jesus is coming in our hearts. So, listen po siya dumating in the sacrament of communion. Sa ating pong banal na hapunan, tulong na lamang ang luha sa ating puso. Habang sila nagtatamburin, they're worshiping God. Something nangyayari po sa ating puso. Jesus is coming in our hearts. So, listen po siya dumating in the sacrament of communion. Sa ating pong banal na hapunan, when we take the communion, the blood and the body, we receive the healing. Sa ibang pagkakataon, Messiah Jesus comes to us as we read Christian literature. Siya dumating habang binabasa natin mga babasahin mga Kristiyano. Particularly po ang ating mga text kay Dr. Thompson. Mga bagay na yan, they are spiritual book. Watchmen Nee, mga biographies ng mga missionary na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. How they live before God. Alam niyo po ito ginagamit ng Panginoon. Ito po yung naghubog sa akin. Nung ako'y bagong Kristiyano, I read many books about the missionary in the past, how they have sacrificed themselves for the Lord. So I challenge you, ang mga librong ito inyong basahin, sapagkat sa pamagitan nito si Kristo ay dumarating sa atin. So, habang tayo po habang ating ginagawa ang ating araw-araw na trabaho, siya rin ay dumarating sa atin. Yung mga daily chores ninyo sa araw-araw. Habang kayo'y gumagawa, nagluluto, naglalaban, nagtatrabaho, Jesus can come to us, okay? He can come to us. During the service, listening to God's Word, minsan sa haba ng ating pangangaral, nakaanto kayo, pero somehow, meron kayo nadadama na you have been fed by the Word of God. Even sometimes you don't understand every word that I utter. Mga bagay na sinasabi, but you have been fed by God's Word. Amen? So, He comes to us. He feeds us. Kapag tayo gumagawa po, listen, kapag tayo gumawa ng pagsisikap na makontak siya, masumpungon siya, at panitiliin ang ating mga sarili sa spiritual na kondisyon na pwede siyang makipag-communicate sa atin, makipag-ugnayan sa atin, He does come to us. Hindi po natinig yun? Kapag tayo ay gumawa ng pagsisikap na ating siyang maabot, panatiliin ang ating mga sarili sa isang spiritual na kondisyon, He does come to us. Alam niyo po, madalas, when I'm driving, I don't want to lose every single bit of time sa aking buhay. I'm redeeming the time each day. Aking tinutubos ang araw sa bagat sinasabi ng Biblia, you have to redeem the time because the time is very short. Guys, sinasabi ko sa Karina, sa lahat ng sinasabi ko sa ating mga kapatid, God has given us a very short years to live. Napakaikli ng ating panahon, but we have so many things to do in life. Napakarami. So, each time, we have to redeem the time. Amen? Kaya, ito po ay mahalaga. Kaya even I'm driving, alam po ninyo, meron po kasi faith. Word of God. Nakikita ko ng spiritual condition na ang Diyos ay makapagsalita sa akin, makipag-communicate sa akin. Nandiyan ba kayo? Kayo mismo ang mag-create yan, gumawa niyan. Sometimes po kapag nagmamaneho, basta sisigaw na lang ako, minsan tutulungan kay luha. Paghiga ko, minsan hate na naman. Lahat ay ginagawa ko para inahaya kong Diyos ay magsalita sa akin. If ako yung lagi nasa harapan ng TV, nandiyan nagbubulakbol, ano pong pakakain ko sa inyo? Kaya mamaya po makikita ninyo, ang tinapay laging sariwa. Laging sariwa na pinapalit ito. Ganun din po, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo ang mga tinapay na hindi sariwa, na puno ng amag, ng aking preach na nakaraan, na ipipreach ko ngayon. No, I cannot. Kaya I spend times, hours, even days,
just preparing one sermon. At minsan po nakakalangkot, binibigay namin puyat, minsan natutulog ako 3 o'clock in the morning, pakatapos gising 6 o'clock. Every Sunday, I'm preparing myself 5:30, 6 o'clock. Baon na, bis na, seeking God's Word, seeking His mind. Ang gulo dito, you're not being fed. I'm just informing you. Ano nangyayari sa mga pulpit ngayon? Chismis sa ibang mga pastor. Yun ang laman ng mga sermon. Ganyan ang ating nasabing ang iglesia ay maging fortress, maging kutan at nanggagalingan ng katatagan ng isang tao. Paglisan niya sa lugar, gagawa sa isang bakal na determination that he will live for God without any reservation. Ito ang hinahanap ng Diyos sa iglesia. It is not entertainment, hindi chismis, kung hindi na siya makaroon ng kalakasan mula sa banal na Diyos. Kaya mga kaibigan at mga magulang, He, Messiah Jesus, the living Word, comes to us by the Holy Spirit. Kanyang pinakakain tayo ng kanyang katawan at ibinibigay sa atin para makainom sa kanyang mahalagang dugo. Ang Mesiyas, kanyang kukunin ng kanyang sarili. He takes of Himself. Pagkatapos mo pakakainin ang buhay ng Mesiyas na kanyang pinoporma sa loob natin. Amen? Ito lang po ang pwedeng kainin ng ating kaluluwa. Kaya ito mong gagawin ng Mesiyas, kanyang kukunin ng kanyang sarili. He takes of Himself. Pagkatapos pakakainin yung buhay na kanyang itinanim sa atin, na kanyang inilagay ang buhay ng Mesiyas. At kanyang pinoporma, sa loob natin. At ang tanging makakain ng buhay na nasa loob ninyo, hindi po yung comics, hindi yung television, hindi yung mga bagay na pangsanglibutan, kundi yung mismo ang katawan at dugo ng Mesiyas. Ang pwedeng kainin ng ating mga kaluluwa. Ang bagong tao na nasa ating puso, kukuha at tatanggap ng laman ng Mesiyas katulad po ng halaman, sa kanya pong pagtanggap ng sinag ng araw, tubig at mineral para siya'y lumago. Ang buhay ng Mesiyas, pinoporma sa loob natin, kailangan magkaroon ng patuloy na contact sa Mesiyas na nasa kanang kamay ng Diyos na nasa langit. Tayo pong mga Kristiyano, dapat natin gamitin ang ating kalooban. Listen. Tayo pong mga Kristiyano, dapat natin gamitin ang ating kalooban and judgment at ang ating pag-aatol para ating matiyak na ating pinananatili ang ating mga sarili sa lugar kung saan ang ating minamahal ay makalapit sa atin at makainin tayo ng buhay na tinapay mula sa langit. This is the meaning of the showbread in the holy place. Amen? Kaya tayo po mga Kristiyan, dapat natin gamitin ang ating kalooban. Most Christian, most charismatic, they use their feeling. Mostly po, our Christian walk determines our will and judgment. Most of the times. Laging kalooban mong manda. Kaya sinasabi ng Diyos, is sharpening our will, a razor sharp sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Don't depend so much on your feeling. Most Christians depend on their feeling. Most of the time, use your judgment and your will in doing the will of God. Amen? Kaya, para tayo matiyak na manatili sa isang lugar kung saan po ang ating minamahal ay makalapit sa atin at pakainin tayo ng buhay na tinapay. Kaya, ito po ay kumakatawan sa kanyang laman na kanya pong ibinibigay para maging buhay ng sanglibutan. Kaya nadama po ng mga alagad ng ating Panginoon, inyo po natandaan sa Book of Acts, na sinabi ni Peter, we cannot do these things na pakainin mga balo, mag-ahanda sa lamesa. Kaya kanilang sinabi ng mga alagad ng Panginoon, ang pangangailangan na ibigay ang kanilang mga sarili sa panalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. To give themselves on prayer and also ministering on the Word of God. See, the Word feeds the inner man of the Christian. Ang salita po ng Diyos ay pinakakain ang panloob na tao ng isang Kristiyano. Ito po sinasabi, open your Bible, in the Gospel of John, chapter 1. Okay. Kaya, ang salita ng Diyos ay kailangan nating basahin
pagnilay-nilayan sapagkat ito ang nagpapakain sa ating panloob na tao. John 1, verses 1 and 2. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Siya'y kasama ng Diyos at siya'y salita, ay siya'y Diyos. Sa pasimula pa man, kasama na siya ng Diyos. Ang napakadakilang mapaglikhang kapangyarihan ng salita ay pinakita sa susunod na talata sa John verse 3. Chapter 1 verse 3, sa pamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay. Listen, sa pamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay. Kung wala siya, walang sanang nalalang na anuman. There's no life apart from the Word. Walang buhay kung wala ang salita. Mankind is dependent absolutely on the Word, Messiah, Jesus. Ang sa katawan po ay lubos na nakadepende sa salita. Kaya sinasabi po sa verse 4 of the same chapter, sa kanya nagmula ang buhay na tinatanglaw niya sa mga tao. Kaya in Him was life, and the light was the light of men. At ang salita ng Diyos ay naging laman sa katawan ng Mesiyas. Verse 14, naging tao ang salita at nakipamuhay sa atin sa lupa. Puspos yan ng kagandang loob at katotohanan. So, if we would live, we must eat the Word. Okay? Kung po tayo ay mabubuhay, kailangan natin kainin ang salita. We must eat the flesh of Jesus and drink His blood. Kaya kung po tayo ay mabubuhay, kailangan natin kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. John chapter 6, verses 53 and 54. John chapter 6, verse 53 and 54, yung pong ating binasa kanina. Kaya't sinasabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. So, nandiyan po kayo. Messiah Jesus is alive today. Siya po'y buhay. Buhay na buhay. Kapag ating inihanda ang ating pong mga puso para tanggapin siya, maging po sa banal na komunyon, sa panalangin, o kaya po sa ating pagninilay sa kanyang mga salita, o kaya tayo po ay nalalantad sa manifestation ng banal na Espiritu sa ibang mga Kristiyano o sa ating mga sarili. Kanyang kukunin ang kanyang sariling katawan at dugo. Did you hear that? Pagpapalain ito at kanyang pakakainin, palalaguin ang binhi na di nabubulok na nasa ating mga puso. Kaya, ito pong kaparaanan na siya kumikilos atin. Siya po ay nice na magpahayag sa bawat sa atin. Ang tanong po, paano niya mapapanatili na pinapakain ng napakarami mga Kristiyano sa isang katawan at dugo? Sa parehong kaparaanan po, kung paano niya pinakain ng napakarami mga taong sumusunod sa Kanya sa pamagitan po ng ilang tinapay at ilang mga isda. Hindi ba? Ganito yung kaparaanan na pakakainin niya ang napakarami mga Kristiyano. Ako po yung mahanga sa ating Diyos. Sa Kanyang kapangyarihan. Imagine how many people, billions of people in the world, but each individual, alam ng Diyos ang kanyang kailangan. Alam ng Diyos kung ano ang kanyang ibibigay sa Kanya. Alam niya ang problema. He controls every details of our lives. This is how great our God is. Amen? Ang bawat sa inyo, meron kayong kapalpakan, meron kayong kahinaan, but each one, alam niya mga bagay na dapat magpapalakas sa inyo. Alam niya ang bawat pangangailangan ng bawat sa atin. This is the God that we serve. Amen? Kaya, ang bawat lalaki, babae, a boy or girl na lumalakad po sa planetang ito, kailanman at kailangan niyang kainin at kumain sa katawan at uminom sa dugo ng ating Panginoon, kundi siya po ay mananaan sa kadiliman o sa kamatayan. Nasa dalawang ito. Siya ay mananaan sa kadiliman at kamatayan. Walang ibang tinapay na makakain ng isang tao at sa gayon siya tatanggap ng walang hanggang buhay at liwanag. Lahat po ng mga bagay ay mga imitasyon lamang.
Kaya sinasabi niya, man does not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Amen? Ito lang tanging tinapay na pwedeng mabuhay ang isang tao. Yan ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So we are born again by receiving into ourselves the Word of God. Kaya mga kaibigan, tayo po ay naisilang na muli sa ating mong pagtanggap sa salita ng Diyos. 1 Peter, open your Bible with me, please. 1 Peter, chapter 1. We are born again by receiving into ourselves the Word of God. Verse 23. 1 Peter chapter 1, verse 23. Kaya natin na po nakita. Let us read. Sapagkat hindi binhing nasisira ang nagbigay sa inyo ng bagong kapanganakan, kundi ang binhing walang pagkasira, walang iba kundi ang buhay at walang hanggang salita ng Diyos. And you know what? We grow by drinking the Word. Tayo po ay lumalago. Tayo na born again. At tayo lumalago sa pamagitan po ng ating pag-inom sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2, verse 2. Ganito po sinasad. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, kauhawan ninyo ang dalisay na gatas ng salita ng Diyos, upang sa pamagitan nito ay lumago kayo sa kaligtasan. Amen? At sa po sa Hebrews chapter 5 verse 14. Hebrews chapter 5 verse 14. Ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang na. Dahil sa kanilang karanasan, nahasan na ang kanilang kaisipan at alam na nila kung alin ang mabuti o masama. Kaya ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang na. Kaya ganito po tayo lumalago. Kailangan talaga ang salita. Sa mga sanggol, gatas. Sa mga may gulang na, kahit na may pistiso sila, pwede rin matigas na karne. Okay? Lahat mo nakaunawa magsabi ng amen. Kaya the presentation of the Word sa kapahayagan po ng buhay na salita ng Diyos ay isang pagtugon sa espesipikong pangangailangan. Listen, kapag po ay pinahayag ang buhay na salita ng Diyos, ito po ay isang pagtugon sa espesipikong pangangailangan. Kapag si Jesus po ay lumabas mula sa Diyos para ipagkaloob ang espesipikong pangangailangan kasama ang buhay na salita na ating nadidinig, siya'y kumikilos kasama ng resurrection life. Tignan po ninyo, lumabas si Jesus sa bibig ng Diyos, pagkatapos sa pamagitan ng salita, at kumikilos sa kapangyarihan ng buhay na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, na nakadirekto tungo doon sa isang punto o spesipikong pangangailangan. Maging ito ay gatas, maging ito ay karne. So, if we would present the living Word, kailangan din tayo ay nasa lugar na tayo din ay makakaagos sa parehong agos ng resurrection life. Ito po'y mahalaga bilang mga ngaral at tayo mga Kristiyano. Kung tayo nagpapagamit sa Panginoon, let us sensitize our hearts, okay? Kailangan po tayo ay nasa lugar na ating po tayo nakakaagos sa agos po ng resurrection life na umaagos sa loob ng anumang kapulungan o sa pamagitan ng isang individual natin kinakausap. Ang buong aktibidad po ay ganito. Ito po ay isang parang magandang sayaw kung saan po ang Mesiyas ang siyang nangunguna at tayo naman ay sumusunod sa Kanya. Ito po ay isang magandang galaw na paglilingkod, balanse at harmonious, nagdadala ng kalawalatian sa Diyos. Sapagkat kapag dito gumalaw ang Panginoon, dito ka gagalaw. Ganito po ang paglilingkod. Ito'y magbibigay ng kalawalatian sa Diyos, hindi bunga lamang ng iyong laman o puso. Nakikita mo, ganito ang kanya ginagawa, gagawin mo rin, no. Ang tinitignan mo, yung resurrection life na umaagos. Amen? Sa ating kalagitnaan, His life now is flowing. So, each one of us must be sensitive
ang bawat sa inyo, Brother June, o kayo lahat nandito, listen sa resurrection life. Damhin nyo ang kanyang pagkilos. And then, doon po tayo gumalaw kung saan yan na tayo gumalaw. Tayo po, higit kanino man, ating napagtatanto na ang Diyos ay aktibo sa bawat detalya ng ating paglilingkod. Siya po ay aktibo. Tayo po ay mga sasidlan sa isang sandaling panahon. Tayo ay mga pipe organ o mga tiklado na tumutunog sa tamang oras habang nilalaro ni Jesus ang musika na kinompose ng Diyos. Amen? Kaya, bawat diin ng ating Panginoon ang musika, kailangan ibibigay niya yung tamang nota. Iyan po ang baso sa atin. Pag diin, kung lagi kang ginagamit sa middle C ka, praise the Lord. Pero tayo po mga sisidlan lamang, okay? Nadaluyan sa sandaling panahon, tabi ka niya, gamit ka niya. Ito po mahalaga, ikaw ay nakakaagos. Makikipag-ugnayan ng Mesiyas sa individual at bibigyan siya ng buhay na tinapay para kanya pong dalhin sa isang tao o grupong mga tao. The living bread is the new covenant fulfillment of the showbread of the holy place. Okay? It must be fresh. Gaya po ng aking nasabi kanina, ito po yung laging sariwa, bago. It must be renewed frequently and regularly. Ito po ay dapat na madalas na binabago at dapat palagian. It is the bread of the presence of the Lord. Ang isang tao na naglilingkod ay huwag pakainin ng mga tao na moldy foods, na mayroon ng amag na pagkain na kanya pong binibigay na ilang taon na nakaraan. Kaya, ang bawat subat ang matandang Kristiyano naman, kanya pong may babagi sa isang batang Kristiyano ang kanyang karanasan at mga leksyon na kanyang natutuan sa kanya pong buhay o buong buhay sa kanyang paglakad kasama ng Mesiyas. Ito ay kailangan natin ibagi. Subalit, para ating maipresenta ang buhay na tinapay, ang Mesiyas, ang naglilingkod na Kristiyano ay dapat nasa vital contact sa Panginoon sa bawat buhay niya. Okay? Kaya lagi sariwa sapagkat kaya ang ating Panginoon, He lived before the Father. Yun ang ating panalangin. Lord, help us to live as you lived before the Father. Amen? Sana po maging ganito ang ating buhay. Tayo po laging make contact sa Kanya. Sa oras ng pangangailangan, then we can be a vessel. Ang tanging oras na po ang tinapay ng Diyos ay nakhanda sa atin ay kapag ang buhay ng Panginoong Yesus dumarating sa pamagitan po ng Holy Spirit para kanya pong katagpuin ang ilang klaseng pangangailangan ng sangkatauhan. Ang pangangailangan nito ay maging gatas para po sa mga batang Kristiyano, matigas na karne para sa mga banal, o baka ito maging kalakasan para sa isang tao na nawawalan ng pag-asa, o karunungan para sa isang nalilitong kaluluwa, kagalingan sa isang Kristiyanong may lupang o may karamdaman sa kanyang lupang pangangatawan. Kapag ang panalangin ay tumaas at nakaabot sa Diyos, kanyang susugo ang anak ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bubuksan ng Diyos ang kanyang mga kamay at ipagkakaloob ang mga pag-asa ng bawat buhay. Kasiyahan ng Ama na iyong kailangan na tulong, yun ay matugunan sa pamagitan po ng paglilingkod ng kanyang mga anak o ng mga tao. Sa ganito pong kaparaanan, kanya pong binubuklod ang mga binanal na sama-sama sa pag-ibig. Ang Diyos po ay lubhang nalulugod kapag ang mga tao ay mananan na sama-sama sa pagkakaisa at pag-ibig. Hindi po nadinig yun, ang Diyos ay nalulugod kapag ang mga tao ay mananan na sama-sama sa pagkakaisa at pag-ibig. This is the desires of my heart for this church. We are a persecuted church. Alam po ninyo yan. Ito pong pagnasa ng aking puso. Kung hindi pa tayo nagkakaisa, kung hindi pa tayo lumalago sa pag-ibig sa Panginoon, may kanya-kanya pa dito, may kanya-kanya pa tayong grupo, may paborito tayong tao, okay? Yung isang tao mo kausapin dahil ganito, alam mo na ginagamit ng ating kaaway. Alam niyo po sa iglesia ito,
ang nais ng Panginoon ay sirain ng lahat ng mga bagay ito sapagkat tayo ay iisang katawan. We are a persecuted church. Tayo inuusig na kung tayo pa mismo ay hindi magkakasundo, we will be defeated by our enemies. The purpose of this persecution, sana tayo ay mag-draw closer to each other. Sana sa persecution nangyayari sa atin, we will complement each other, palakasin ang bawat isa. Amen? Kayo po, alam ninyo ang nangyayari sa atin. Nilapitan na kayo nung sinasabi patungkol sa akin. At sa ilang mga kasama natin dito, sa ating mga pananampalataya sa Diyos, sa ating paglakad sa kabanalan, sa katuwiran, sa abot ng ating makakaya. Tinatawag tayong kulto, mga demonyo. Yun po inaasahan natin sa pagkakabahagi ng ating buhay Kristiyano. Lahat ng lumalakad sa kabanalan ay sila ay dadanas ng paghihirap, sinabi ni San Pablo. So, saan ang punto ito? Nalulugod ang Diyos. Mawawala ang bahagi-bahagi, lalo na po ako bilang inyong pastor. Marami na po akong mga pasanin dito, sa sambahayan, lahat iniisip natin. Kung sariling kapakanan lamang iniisip ninyo, ang inyong mga pansarili, ano po mangyayari sa atin? Kaya gaya po na kinasabi, God is preparing this church. Kaya ganito mensahe ng Panginoon sa atin, they are not ordinary message na inyong nadidinig na sa ibang mga kongregasyon. Nadidinig natin na ako, itong kailangan na kailangan, tao-tao na sa sentro. Pangangailangan ng tao na sa sentro, hindi ang pangangailangan ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga magulang, sana po ang ating pagsamo. Nalulugod ang Diyos kapag ang mga tao ay mananan na sama-sama sa pagkakaisa at pag-ibig. Kaya in terms of the needs of the moment, ako'y malapit na magtapos, nag-aanap ang Mesiyas ng mga mananampalataya o member of this body na sa pamagitan niya, kanyang makakatagpo ang spesipikong pangangailangan. Saan sabihin niyo about sa atin? Here am I, sent me Lord. Kung ang Mesiyas ay makakita ng karapat-dapat na sisidlan, ibibigay niya sa kanya ang kanyang sariling katawan at dugo para kanyang makatagpo ang spiritual at pisikal na pangangailangan. Ang kanyang katawan at dugo ay buhay na walang hanggan. Sa pagdadala sa katawan at dugo, ang membro ng katawan ng Mesiyas, hawak niya sa kanyang kamay ang tinapay ng buhay na Diyos para sa mga buhay ng mga tao sa sanglibutan. Siya'y naglilingkod o kanya pong pinagkakaloob ang bunga o prutas o daon ng puno na nagbibigay buhay na magdudulot ng everlasting life and healing to the nations. Kaya, mga kaibigan, ang aking pong dalangin ating naunawan ang spiritual fulfillment of the table of the showbread. Tayo po mga Kristiyano ay mga saserdote ng Diyos kung paano ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang mataas na saserdote sa ibabaw ng kanyang katawan. At tanging mga saserdote lamang ang pwedeng pumasok sa banal na lugar gaya ng ating pong pinag-aralan. Tanging mga saserdote lamang ang pwedeng pumasok doon sa banal na lugar. Tayo mga Kristiyano ay mga saserdote at nagpapapatuto sa tinapay na ito. Kaya the showbread was kept fresh. Ang concept po ng freshness, ang pagiging sariwa ng isang bagay, ang isinalang-alang po dito. Ang quality po ng pagiging sariwa o bago ng tinapay, hindi po nasusukat sa panahon. Dahil God moves in the past, in the future, and in the present. Ang oras o panahon ay hindi po ito isang konsiderasyon sa puntong ito. Ang kalidad or the quality of freshness o pagiging sariwa ay nakadepende sa patuloy nating constant, immediate contact sa ating Mesiyas. Yung pong communication, pong paglilipat ng resurrection life, ito po ang ating isinalang-alang sa puntong ito. Ang buhay na walang hanggan, alin po sa dalawang ito, ito po ay nasa ating karanasan at patutuo o wala. Ito po ang mahalaga, is resurrection life present on the point of immediate needs or concern. Ang buhay na muling bumuhay sa ating Panginoon ay masusubukan ba ito sa oras na agad na pangangailangan? Kapag walang resurrection life, ito ay isang imbitasyon sa pwersa na kabulukan at kamatayan na pumapasok at kumikilos. Kaya dapat natin panatilihin ang ating karanasan at buhay na sariwa
fresh sa pamagitan po ng ating patuloy na pananatili sa pakikipag-ugnayan, in contact doon sa buhay ng Espiritu ng Diyos. So, contact is maintained by faith, obedience, and prayer. Ang ating pong pagkadikit o pagiging malapit, ito po yung ating napapanatili sa pamagitan po ng pananampalataya, pagsunod, at panalangin. Kaya mga kaibigan, nawa po ang mga bagay na ito ay naging hamon sa atin. I have to finish this message sabagat ito yung naka-record for the sake po yung nakasama natin na sumusunod sa ating pag-aaral through tapes. So, ano po kayo sinabi ng Panginoon sa atin? Kailan natin siya nararanasan? Kailan siya dumarating sa atin? O hindi natin siya nasusumpungan? Kaya ganyan ang ating buhay. Lanta. We spend so much time in the world, pero nakasalalay yung buhay sa mga bagay na ating pinag-aralan. So He can come to us this morning as the living bread. He wants to feed us. Kailangan, gusto niya pakainin tayo ng mana, ng tinapon na ito na mula sa langit para tayo kanya pagalingin sa ating buong pagkatao. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Habang pong lahat ay nakayuko at nakapikit, the Lord is here. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginagawa sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, ang bawat detalya ng aming mga buhay ay alam mo at hawak mo. Sa oras na ito, O Diyos, aking pong tinataas ang aking mga kapatid. Dumating ka sa aming, Panginoon, sa sarili mong kaparaanan. Lord, ang aking pong mga kapatid ay may kanya-kanya pangangailangan. Pisikal na pangangailangan. Lord, sa pamagitan po ng iyong mga latay, ng iyong laman, na nasugatan, Panginoon, sinabi mo, meron kami kagalingan. By your stripes, Lord, we are healed. Kami yung pinagaling. Kaya, O Diyos, nandito po ang aming pananampalataya. Lubos na kagalingan ang aking pong dalangin para sa aking mga kapatid. Sila, O Diyos, na mayroong karamdaman na tumubo sa kanilang katawan. Lord, in the name of Jesus, Lord, patuloy mo pong tunawin ang mga bagay nito sa aming mga puso, sa aming mga organs, Lord. Ano man ito, Panginoon, ang kagalingan mo at kapangyarihan ng aming maranasan. Because, Lord, your resurrection life is moving, Lord, in every organs, in every parts of our bodies. Recreate, Lord, a new thing, Lord, in our hearts and mind and in this body. Through your flesh and blood. Sa umaga ito, O Diyos, nagpapasakop po kami. Ang kagalingan namin tatanggapin sa iyo ay gagamitin namin para sa iyong kalawalatian. Para ito ay maipahayag namin sa buong sanglibutan na kayong Diyos na buhay, nagmamalasakit at makalinga sa bawat isa sa amin. Kaya, O Diyos, nandito po ang aking mga kapatid. Sila nangangailangan ng gatas, Panginoon, ng iyong mga salita para sila magkaroon ng kalakasan sa espiritual. Sila, O Diyos, nangangailangan ng karne para lalong mailipat ang kanilang karnasan, ang kaalaman mula, O Diyos, sa iyo. At ito ay kanilang maipahayag, Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na magdala, Panginoon, ng katugunan sa espesipikong pangangailangan. Nais namin kumain, Panginoon, sa tinapay ng buhay. The living bread, the living word, ang aming Panginoong Jesucristo. Son of God, forgive us, wash us with your blood. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Lord, we give our life sa iyo lamang. Sa iyo lamang, Panginoon. Thank you for what you have done. Lord, sa aming paglisang sa lugar na ito, ikaw ay dumating sa amin
at pinakain mo kami ng iyong laman at ng iyong dugo. And we have that life, that eternal life. We will dwell in you and live in you and move, Lord. Oh God, we love you so much. Fill us now with thy Spirit. Let's all stand, please. Let's all stand and worship him.